Samantala, sisimulan na ng MMDA ang proyekto nitong EDSA Evolution. Ayusin ang hati ng kalsada ng mga pribado at pampublikong sasakyan. Dito ay hikayatin din ang publiko na bawasan ang paggamit ng pribadong sasakyan upang maibsan ang mabigat na trapiko sa EDSA. Si Sweden Velado sa detalye. 1 milyon sa 100 milyong populasyon ng Pilipinas nagmamaneho ng pribadong sasakyan. Dagdagan pa ng libo-libong pampublikong sasakyang bumibiyahe sa kahabaan ng EDSA. Hindi na nakapagtataka kung bakit ganoon na lang kalala ang daloy ng trapiko sa Metro Manila araw-araw. Sa pamamagitan ng proyektong EDSA Evolution na pangungunahan ng MMDA, aayusin ang kalsada sa north at southbound lanes ng EDSA. 2 lanes ang ilalaan para sa private utility vehicles, tig-1 lane para sa city at provincial buses, 1 lane para sa mga siklista at 1 lane din para sa mga naglalakad. We're very happy in the cycling community that something like this is going to happen. Kung safety ang pag-uusapan, I would feel safer to bike in a bike lane on EDSA. Pangunahing layunin ng EDSA Evolution na himukin ang mga kababayan nating commuter na bawasan ang paggamit ng pribadong mga sasakyan bagkus ay sumakay sa public modes of transportation, bisikleta, maglakad. Pagbibigay diin ng bayanihan sa daan movement, sa halip na road widening ay road diet umano ang dapat na gawin. Susubukan ng ipatupad ang proyekto sa darating na linggo, ika-28 ng Hunyo, alas 5 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi, simula MOA hanggang EDSA Ortigas intersection. Kung maging positibo ang resulta ng programa, ay maaari na itong gawin tuwing linggo lamang muna para mapag-aralan kung paano ito gagawing mas epektibo. Magpapahiram naman ng libreng bisikleta ang MMDA para sa volunteers na nais lumahok sa programa. Full support ako sa mga hakbangin na makabawas ng traffic. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Velado.